Humihingi ng milyon-milyong dolyar na danyo sa mga anak ni Bobby Dacer kina dating Pangulong Joseph Estrada, Senador Ping Lacson. Nakapaloob po yan sa isinampang civil case sa Amerika na hiwalay pa sa kasong kriminal dito sa Pilipinas. Saksi si Lala Roque. Sa website na ito, makikita ang record ng pagsasampa ng civil case damages sa Amerika ng mga anak ng pinaslang na PR man na si Salvador Bobby Dacer. Nag-file ng kaso sa Northern California District Court sa San Francisco, USA, ang magkakapatid na Karina, Sabina, Amparo at Emily sa sala ni Judge Joseph Spero. Kabilang sa mga sinampahan ng kaso, si Joseph Estrada, ang Pangulo noong pinaslang si Dacer, si Senator Panfilo Lacson, na nooy hepe ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force. Naharap din sa asunto sina dating PAGCOR President and CEO Reynaldo Tenorio, Dante Tan, Michael Ray Aquino, Glenn Dumlao at Vicente Arnado. Aksyon daw ito ng pamilya para sa pag-torture at pagpatay sa kanilang ama magsasampung taon ang nakakaraan. Hiwalay pa ito sa kasong kriminal na nakasamba sa korte dito sa Pilipinas. The Dacer siblings are claiming for $20 million as compensatory damages and also $100 million as punitive damages. Laking gulat naman ni dating Pangulong Estrada sa muling pagdawit sa kanya sa kaso ni Dacer. Ako'y nagulat at nalungkot na magkakaisip itong kanyang anak na ako'y isasangkot niya sa kaso niyan. Wala rin daw balak si Erap na magbayad ng hinihinging damages. Wala akong kinalaman dyan. Cleared na ako ng Department of Justice ng panahon pa ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Pangalawa, wala akong ihanda, wala akong pera. Si Lacson naman umalis ng bansa nitong Enero bago pa nailabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Si Aquino naman ay nakakulong sa Amerika. Wala pa namang reaksyon ng iba pa sa panibagong kasong inihain laban sa kanila. Ako si Lala Roque, ang inyo saksi. Sa Saudi Arabia, isang Pinay domestic helper natagpuan tadtad ng saksak at may asido sa bibig. Kinilalang biktima na si Romelyn Eroy Ibanez na natagpo ang agaw buhay sa bahay ng kanyang amo noong Setyembre 8. Agad siya itinakbo sa ospital pero binawian din siya ng buhay. Sumisigaw ngayon ang katarungan ng mga kaanak ni Romelyn. Maapilan na rin ang grupong migrante ng mabilisang investigasyon para malaman kung sino ang gumawa ng karumal-dumal na krimen. At sa iba pa ring balita, mahigpit na ipatutupad ng PNP ang one-strike policy kontra weteng. Ibig sabihin, sibak agad sa pwesto ang Chief of Police kapag may nahuling weteng operator sa kanyang nasasakupan. Ayon kay PNP Chief Police Director General Raul Bacalzo, tanggal din daw agad sa pwesto ang pulis na mapapatunayang weteng protector. Magpapakalat na ang PNP ng mga tauhan sa Luzon para mag-monitor ng operasyon ng weteng. Yung one-strike policy, ang mga station commander kapag nahulihan na mayroong operation ng weteng sa kanilang mga bayan at ang nanghuli ay hindi nila alam na may nanghuli na palang ibang unit, automatic relieve yung Chief of Police. It will go up to the regional director. At sama-sama natin saksihan, kahit 100 pusa na dapat sana'y kakatayin dahil ligtas sa China. At British singing sensation Susan Boyle natupad na ang wish na umawit para sa Santo Papa. Balita ang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi. Hangad ng saksi at Nescafe Decaf ang walang kinikilingang pagbabalita para sa